Okay, unahin na muna natin tong pusang inang ina mo naman na sila po ay busy ngayon dahil nga daw po alay nila ito sa tatay na betlog na korduroy nilang si Digong. Aray ko. Ito po ay ginanap na po sa Davao del Norte. Pero wala na naman po tayo nakikita, 32 million. Aray ko. Ayan, kita-kita nyo po ha, para alay po nila tong ina mo naman, kay Digong. Ang dami ng problema ha, ang dami ng problema. Mataas na yung gasolina, ina mo naman pa rin. Di ba? Ganon din yon mga DDS sa tanga, luluga-luga, kukupal-kupal. Ang dami na rin problema, nagtatay-ina mo naman pa rin kayo. Aray ko. Ganon din yung balik natin. Kasi yung balik nyo, tatanga-tanga kayo eh. Ayan po ha, tingnan nyo po. Kita nyo po, sapilitan po yan ha. Kita nyo, Kita nyo ha, Davao na po yan. Ayan, tingnan nyo naman po. Nakatulog yung bantay. Kita mo, nakatulog po yung bantay, nakatulog, nakatulog yung bantay, tulog, Nasaan ba yung 32 million? Puro kasi kayo fake news. Aray ko. Wala na lang kayong ginawa kundi mag-fake news. Pati si Borat, ginamit nyo. Ayan, tayin na mo naman, Ayan po, Aray ko. Wala akong po ipirma, Ayan, wala akong po ipirma. Kung ako sa inyo, itigil nyo na yan. Okay, bilan nyo na lang, yung ginagastos nyo dyan, bilhin nyo na lang ng diaper ni Digong para hindi niya kinukutkot yung pupo niya. Aray ko. Diba? Kaysa nag-aaksaya kayo ng oras sa pusang ng paglaya ni Digong, na kahit anong mangyari, kahit sa Supreme Court nyo dalhin niya, kahit sa International Mars, sa Jupiter, sa Mercury Supreme Court yan, hindi makakalaya yung betlog na korduroy ng tatay nyo. Aray ko. Diba? Wala talaga, hindi na tigilan, Wala na nga po ipirma, tignan mo, yung kokomba, tignan nyo po ipirma, hindi man lang mapuno, first page. Aray ko. Yan ang sinasabi ko sa inyo, video ulit, Wala talaga, video po yan, Wala ka po ipirma, kita mo, nasa 32 million. Nasa po yung 32 million. Wala po talaga po yung pirma. Wala na po yung pirma eh. Pinipilit pa nila eh. Tingnan nyo naman, sino maniniwala dyan sa mga yan? Na kung may 32 million, puno-puno na yan. Si ate, nakapag-selfie po. Kaya si Alpotera at LRY Alpotera, LRY, sinasayang nyo lang yung pera nyo, palibasa kasi galing sa flood control, kaya inuubos nyo eh. Diba? Wala talaga, tingnan yung kalsada. Wala po talaga po yung pirma dyan. At yung pinasabi nilang na ang dami ng po pirma, grabe. Wala, dinuga po yan. Kasi tinignan na, sa araw-araw natin minamatyagan to eh. Minamatyagan po natin ito kasi tinitignan natin kung talagang dinuduga nila yung pirma at yan lumalabas, dinuduga nila. Wala namang po yung pirma eh. Wala namang pong tao eh. Wala pong katao-tao. Walang katao-tao. Wala akong katao-tao. Kita nyo naman yung likuran Aray ko. Davao na po yan Davao del Norte po yan. Davao del Norte na po yan.
Ayan po, Davao del Norte, ayan o. Oh. Davao del Norte na po yan. Oh. Wala pong pumipirma. Oh. Kasi ganyan po sila, mahilig sila mag-fake news. Umpisahan natin. Oh, tignan niyo po itong tignan niyo po to. Oh. Just in, napaidala na ng King of Wakanda ang gasolina sa Davao. Salamat kay BP Sara Duterte. Oh, ayan oh. Puta, paniwala yung mga DDS diyan. Kita niyo yung nag-heart to 888, 204 yung nag-comments. Tang ilang mga DDS to, napaka-bobo talaga oh. Kaya yung mga yung mga bobo, pag nagsama-sama talaga to, putik delikado bansa eh. Pero nyo, ayan, naniwala pa sila. Tignan nyo po, 898, tapos 204 comments. Ano nyo po sa comments? Salamat, King of Wakanda. Salamat, King of Wakanda. Yun ang mga to. Abnormal ang putik. King of Wakanda, Marvel yan eh. Mga bobo kayo eh. Aray ko. Yan yung mga DDS, sa mga fake news talaga, no? Nasasabihin nila, tayo kami naman, milyon-milyon na daw po yung pirma. Eh, putik, tignan mo naman yan, oh. Oh. Eto pa. Oh. Ito naman. The Republic of Wadia is sending barrels of oil exclusively for Davao City. This gesture in an honor of Rodrigo Duterte has done for the Philippines. Admiral General Aladin. Bobo talaga ng mga DDS. So. Si Borat yan eh. Taka-taka nyo si Borat yan. Hindi mo kilala si Borat? Aray ko. Si Borat yan eh. Pinaniwalaan nyo? Napaka-bobo ng mga DDS, no? Sobrang bobo. Oh, ito pa. Ito malupit. Oh. Ito pa. Thank you, Saudi Prince Omar Aladin, sa tulong mo sa Davao. Alam mo kasi Duterte is the best, hindi corrupt. Oh. Omar Aladin, ang bansang Wadia, nagpadala ng gasolina sa Davao. Sabi ng mga nag-comment, thank you Omar Aladin for giving Davaoeño gasoline. I hope you help their 30 family. Aray ko. Sa pelikula po yan, yung mga hindi nakakilala, sa pelikula po yan, Borat. Ha? Ayan po yan, oh. Si Borat po yan sa pelikula. Ayan, oh. Ayan po yan, si Borat. Ayan. Ayan po yan, oh. Si Borat yan. Si Aladdin. Ayan, oh. Aladdin po yan. Si Borat ang gumanap, oh. Ayan po yung movie niyan. Si Borat yan, oh. Borat the movie. Ayan yung gumanap dyan, eh. Putik talaga na baka bobo na ito, oh. Apaka-bobo! Apaka-bobo ng mga DDS, sobra po talaga. Diba? Tama. Pero yung gumanap, ayan, Dictator. Dictator, tama, the movie. Ayan, ayan po yan, Dictator movie. Ayan, Ay, nang bobo ng mga DDS na to. Kaya lang, ba't nasa Google Shopping yan? Ayan. Ayan, Dictator. Ayan. Ayan po yan, Ay, putik. Kanali. Mga lugway yan. Ayan po yan, si Dictator. Ayan po, meron po sa Netflix yan, Ayan, bobo talaga ng mga... ayan po yan, bobo. Ayan, Ayan, Ayan yan, Ang tatanga nyo. Ayan po si, Dictator. Ang bobo-bobo ng mga didi. Ano sa pa dito ng mga comment? Thank you, Omar Aladin, for giving Davaoeño gasoline. Aray ko.
I hope you help Duterte family. Sabi pa dito. Thank you, Prince Omar Aladdin of Saudi Arabia and to Mayor Baste for the job well done. Aray ko. Sabi ko nga sa inyo kailangan iwalay na po ang citizen ng Pilipino at DDS. Nakakahiya po maging Pilipino pag may mga DDS sa mundo. Pusang ilan nyo. Diba? Nakakahiya po maging Pilipino kapag may ganyan DDS sa mundo. Aray ko. Kailangan po iwalay po natin ang mga DDS. Iba po talaga ang mga DDS. Nuknukan ng katangahan na po yung dudulot. Aray ko. Nuknukan ng katangahan po ang dinudulot sa sambayan ng Pilipino. Aray ko. Hype talaga. Puro kalokohan, puro kabobohan. Aray ko. Bobo talaga ng mga didi. Akalain mo si dictator, oh. Akalain mo si dictator. Nagpadala daw kay Duterte ng gasolina kay Baste. Ito naman tabingi na to. Tuwan-tuwa si Baste tabingi. Tapos meron pa si Baste nakipagpulong kay Trump tsaka kay Sarasya magpapadala daw. Aray ko. Daddy Armin, Mami Irene, Alex, shout out. Ayan. Grabe, no? Bobo, no? Hindi ko na alam, eh. Hindi ko na alam po kung talagang ano pa talaga, eh. Ano ba talaga dapat gawin sa mga DDS, eh. Di ba? Nung umula ng utak ng Diyos, nung umula ng utak, inupuan yung utak, eh. Aray ko. Pero mo in the dictator, ang puti ko. Tuwan-tuwa yung mga DDS, ang dami pang share, ang dami pang comment. Salamat Aladdin, salamat Aladdin. Pusang ina. Bobo, men. Napaka-bobo talaga, wala na tayo paglagyan dyan, men. Wala na. Gaya na itong taina mo naman, itong taina mo naman, na wala na nagpupunta. Eto po, tignan nyo. Ano po nang taina mo naman ngayon sa ano? Ito po yung kanina, ayan po, si Cesar Montano, pumirma daw. Cesar Montano. DDS naman po talaga yan, eh. DDS naman po talaga yan, eh. Ngayon po, meron silang pagpupulong dito po sa pagpupulong nila sa Davao ngayon. Pagpupulong nila sa Davao, eto, March 27, 28, wala rin nagpunta. Aray ko. Ayan, meron po silang pagpupulong sa 1011 Mabini Street near National Library. Ayan po Ayan po ang meeting nila yan sa March 27, 28, Ermita, Manila. Meron po silang tay-ina mo naman. At tingnan po natin ang tay-ina mo naman dito po sa, ayan, Ermita. Ito po yun. Wala na naman po. Aray ko. Wala, eh. Parang ano na lang talaga to, eh. Wala na to. Wala na to. Paboboha na lang dito. Pero mo, paboboha na lang po talaga. Pabobohan. Basta makasabi sila, pabobohan na lang talaga. Okay, dumako po tayo dito. Idugtog natin to. Ito po yung anak ni Panelo, kung ano sasabihin dito sa, ano. Gabi po sa inyo, si Henry at si Karen. Magandang gabi po, attorney. Magandang gabi, Henry. Salamat sa pag-imbita niyo. Apo. Diretso na kami. Kasi yung ating mga kababayan, siguro nagtataka rin, pwede palang maging testigo yung ganon, lalo sa mga mabibigat na kaso at matataas na tao na nakakulong ka, may kaso ka, hindi basta kaso. Pero ipatatawag ka ng Kongreso para maging testigo. Paki-educate nyo nga kami ron. Okay lang naman sana, Henry, na kahit naman criminal ka, pwede ka naman talagang tumistigo. Pero
Ang problema is, unang-una, wala siyang ebidensya. Laway lang ang Akala mo lang walang ebidensya, Panelo. Akala mo yon, di ba? Di ba? Akala mo yon. Tsaka kung mahina yung si Ramil Madriaga, hindi nyo kakasuhan. Yun lang yun eh. Kung mahina yung tao, hindi nyo kakasuhan, pero tinagtad nyo na naman ang kaso. Person deprived of liberty na nga eh. puhunan niya. Yung affidavit niya, walang ebidensyang tinutukoy, walang naka-attach na ebidensya. So, yung sinasabi niya, walang katibayan. Unang-una. Pangalawa, pagka gano'n ang sitwasyon, kailangan mo suriin kung kapani-paniwala yung mga sinasabi niya kasi nga walang katibayan. Eh kami nga eh, hindi lang kami kapanipaniwala eh. Talagang naniniwala kami kay Ramil Madriaga. Dahil napakadali lang. Papatunayan niya lang nakilala niya si Sarah. Basic. Aray ko. Basic na basic yon. Ang pinakita natin dun sa perjury complaint, bukod sa wala na siyang ebidensya at Oh. meron kaming ebidensyang nagpapatunay na nagsisinungaling siya, hindi rin kapani-paniwala yung sinasabi niya. Pangatlo, dahil nga wala siyang ebidensya, kailangan mong suriin ngayon yung credibility ng tao. Mm. Kasi ang mangyayari dyan, Henry, it's his word against VP Sara's word. Mm. So, sino ba ang nagtutunggali dito? Isang Ramil Madriaga na currently nga nakakulong Oh, for kidnapping for ransom. yes. Tapos hindi niya pang unang pagkakulong yan, pangalawa na yan. Oh. Noong 1997 na. Sige, kahit pang 5 niya. Wala kaming pakialam kahit pang 15 niya. Aray ko. Wala kaming pakialam. Kahit pang 15 niya ng kidnapping. Di ba? Wala kaming pakialam. Kasi, kayo may pakialam sa kanya eh. Kinasuhan nyo eh. Di ba? Kami nga wala pa kayong pakialam eh. Eh kayo ba't may pakialam kayo kay Ramil? Kinasuhan nyo 2 beses. Pangatlo pa nga, yung sa Davao pa. Aray ko. Oh. Oh. Kung walang kung tagtag na yan ng kidnapping, eh ba't papansinin nyo? Uncredible witness yan. Uncredible person. Pero, nilalaanan nyo ng oras. That is suspicious, Your Honor, Mr. Chair. Aray ko. Diba? Ang taong pinaglaanan mo ng oras at nasasaktan ka, medyo may suspicious doon. Something doon. Kasi nasasaktan eh. Pero kung yan, sinasabi nyo mula sa bibig ni Panelo, na yan ay kidnapping, eh, ba't papansinin ko yan? Kidnapper yan. Aray ko. Diba? Oh. Gusto na yan for kidnapping for ransom din. Na-acquit lang siya noong 2003 ng Supreme Court. Oh. Pero based on reasonable doubt. Pero itong 2023, nadakip siya ng police, tapos yung anti-kidnapping group mismo ng PNP ang nagsabi na top 5 most wanted siya sa buong Pilipinas sa Oh. kidnapping nung inaresto siya. Pangalawa, yung... Yun nga masama eh. Top 5 siya most kidnapping. Ang mahirap, dikit siya ni Sarah. Yun po ang mahirap eh. Yun doon kayo namimiligro. Biro mo, pag napatunayan, biro mo kakainin mo yung salita mo dito, Panelo. Pag napatunayan na si Ramil Madriaga ay dikit kay Sarah, si Sarah ay sumasama sa mga kidnapper. Yun ang mahirap. Diba? Yun ang mahirap. Paano nyo i-rebat? Na si Sarah nakikipag-communicate sa kidnapper. Hindi lang sa assassin, pati sa kidnapper. Aray ko. Patayin mo si BBM. No joke. Diretso. Kidnapping for ransom group na siya daw ang leader,
yan daw ang one of the most dangerous criminal syndicates in recent history. Oh. So yun yung isang tao sa kabilang banda, pero ang kalaban niya, isang vice-presidente na prior dito sa mga paninira sa kanya dahil sa politika, walang kaso ng korupsyon o anuman. Tapos ang sumusuporta sa kanya, mga dalawang former PSG commander, tapos merong former VP-SPG commander, merong lieutenant colonel ng AFP, merong si Attorney Reynold Monsayak na dating acting PCGG chairman at OVP spokesperson. Meron tayong si Attorney Ryan Kilala na special ombudsman prosecutor. So, itong mga taong to, walo sila lahat-lahat. Ang kalaban nila isang may criminal record na wala pang sumusuporta sa testimonya niya. So, yun yung problema. Hindi naman porke criminal ka, disqualified ka from testifying. Pero, it's stacked against him kasi wala siyang ebidensya tapos hindi siya credible. Okay. Pero, attorney, kung may mga tao po na gusto po siyang tumistigo laban na kay VP Sara, tapos nabanggit niyo po itong mga kaso na kanya pong kinaharap naman po, at of course, siya po ay currently po nakakulong nga po, he has faced a lot of cases. So, ano po yung magiging message po nito sa publiko pag ganito po at kung ganito po ang mangyayari? Ang sa amin, pagka ginamit siya dito sa impeachment proceedings, ang pinapakita nito is itong House Justice Committee, willing sila mag-entertain ng ganitong klaseng testigo na hindi credible, na gawa-gawa lang ang testimonya para lang iusad itong political agenda nila laban. Nako, abogado po ba to? Abogado po ba to? Kasasabi mo lang wala namang problema. Sabi mo lang kanina po, wala namang problema kung kriminal ang ititistigo. Pero pag si Ramil, abay, political, fishing expedition na naman to. Aray ko. Diba? Pwede daw yung kriminal, pwede naman wag lang si Ramil. Diba? Ano ba problema kay Ramil? Hindi naman siya kilala ni Sara, di ba? Oh. Hindi naman po kilala ni Sara yan bakit ano problema nyo kung tumistigo yan? Kayo nagsabi hindi kilala ni Sara yan. Oh. Ba't anong kinakatakot nyo kung hindi pala kilala ni Sara? Anong kinakatakot nyo? Aray ko. Sara, yun ang nakikita namin. Okay. At may lumabas ngayong araw, at kahapon yata o kaninang umaga ko nabasa, na may isang political analyst na nagsabi, na naglabas, na yung testimonya ni Madriaga may tumulong na dalawa, isang dating DOJ at ngayon ay mambabatas at isang dating politiko. Ano ito? Anong implikasyon nito? Well, I think ang tinutukoy naman niya ay si former Senator Trillanes at itong si Representative Laila de Lima. I think both of them have admitted naman to meeting Ramil Madriaga in prison prior to his affidavit coming out. Parang, I think na-mention nila sa interviews that they tried to vet. Alam nyo po, ang pagtulong sa mga witness ay wala pong problema. Hindi po pinagbabawal ng batas yan. Okay? Ang pagtulong po sa witness ay normal. Para mabigyan lalo ng boses at mabigyan siya ng platform. Wala akong problema ang pagtulong sa witness. Ang masama po ay yung witness ay tuturuan mo ng kasinungalingan. Aray ko. Yun ang masama. Gusto nyo example? Ang example po, si Sulaika tumistigo. Diba? Pinapaamin siya na si Sara Duterte ba ay involved.
Si Sara Duterte ba ay involved dito sa letter na sumulat sila sa COA na wag nang magpadala ng mga records sa House of Representatives? Aray ko. Sinabihan ni Sara Duterte na sumulat si Zulaika sa COA para hindi na magpadala ng mga documents na mga info regarding confidential funds at disallowance sa House of Representatives. Yun po ang masama. Tinuturuan mong magsinungaling ang witness na si Zulaika. Tinuturuan mo na gumawa ng labag. Yun ang masama. Kasi nga, ang COA, mandato nila kapag may sinampi na sila, magbigay sila ng dokumento. Kasi sinampi na sila ng House of Representatives. Pero si Sara po, sumulat sa COA na wag daw magbigay. Yun ang masama. Pangalawa, inutusan niya si Michael Powa na kumuha ng mga clearance, ng mga certificate para sa Youth Summit na libre naman. Aray ko. Na libre. Yun ang masama. Pero kay Ramil, wala tayong masama kung criminal kidnapper siya. Total, di naman sila magkakilala ni Sara. Sabi nyo, ba't tayo paharapin? Para mapahiya siya kung hindi niya matayuan yung sinasabi niyang allegation. Aray ko. Grabe. Grabe po to. Matindi na po to. At ikot na ang puwet ni Sara Duterte. Mukha ka ng tanga, Sara. Bobo ka. Alam niyo po sa tinagal-tagal natin dito, ngayon lang ako nakakita ng pinakabobong politiko. Akala ko si Gloria na yun eh. Si Sara pala. Aray ko. Akala ko si Gloria na yung pinakabobo na nagsabi na, "Hello Garci, I am sorry." Akala ko si Gloria na yun eh. Hindi. Si Sara pala ang pinakatanga, pinakabobo. Ngayon lang po ako nakakita ng politiko na ganito. Hayop. Hayop talaga sa galing. Sa galing sa katangahan. Ang galing. Akala niya, yung batas umiikot sa kanya. Akala niya, yung Pilipinas umiikot sa kanya. Akala niya, lahat ng ginagawa niya, tama. Akala niya, lahat ng inihirit niya, pwede. Pinakabobo to sa lahat ng lupa. Itong testimony ni Ramil Madriaga. Ngayon, sa akin, ang implication nito, kasi bago tayo nag-file ng perjury complaint, syempre sinuri natin yung affidavit niya, binackground check natin kung totoo ba yung mga sinasabi niya, at yun nga, lumabas sa pag-aaral namin at linagay namin sa perjury complaint na hindi totoo yung mga sinasabi niya, yung mga background niya na nagtrabaho siya sa PSG, hindi totoo, imposible, Pero hindi siya qualified. ang claim niya nga, dati siyang PSG, she's very close, she's a friend of the VP. Yun nga. So, sa amin, ang ibig sabihin nito, si Senator Trillanes at saka si Laila de Lima, either hindi nila vinet talaga itong taong ito, or complicit sila dun sa mga kasinungalingan. Alam mo, Panelo, kahit i-bet nila yan, kapag dating sa house, ay wala. Sabit-sabit ang salita. Malalaman naman ng taong bayan eh. Kahit idinuldul yan ni Trillanes, malalaman ng taong bayan yan. Ang importante, pakawalan nyo. Anong kinakatakot nyo? Alam nyo yun, yung kasabihan,
habang pinipigil lalong nanggigigil. Pakawalan nyo. Tignan nyo kung talagang pinantahan. Bakit? Mariribad nyo naman yan eh. Halatang halata po ang pagkatakot nila sa tao. Halatang halata na to, nakakahiya. Aray ko. Kung si Ramil Madriaga. Kasi sa amin, napakadali para i-verify nung mga sinasabi niya, yung sa PSG. Humingi lang kami ng certification sa Presidential Security Command. Madali namang binigay So kung nagbe-vet sila, dapat yun ang una nilang ginawa. Yung mga sinasabi ng trabaho niya para kay VP Sara, hindi pwede yun gawin ng ordinaryong tao or civilian Kailangan kawani ka ng gobyerno. So anong ginawa natin? Humingi tayo ng certification mula sa Department of Education, sa Office of the Vice President, sa Davao City Mayor's Office, pati na rin sa VP SPG. At lahat sila nag-certify na walang Madriagang empleyado or connected. Di, lamang kayo sa kaso. Di ba? Di lamang kayo sa kaso. Kapag hindi niya napatunayan, kasuhan niyo uli. Aray ko. Di ba? Hindi yung tinitira niyo yung Committee on Justice. Hindi tinitira niyo yung House of Representatives. Obvious na obvious naman. Kaya po si Panelo, kita nyo? Ganun pa rin. Wala pa rin kwenta yung sinasabi. Hindi niya ma-elaborate sa atin kung bakit pinipigilan nila si Madriaga. Di ba? Na pwede naman po kahit sinong iharap mo sa isang Committee on Justice. Pero sila takot na takot po sa isang Ramil Madriaga na sumambula. Kakulango.